ubus na raw ang disaster management fund. Yan. Ano yan? Pero may contingency. Pero meron pa rin. Hindi daw. Meron pang 1.2. Pwede pa daw i-access yan. Yes. Contingency fund. Oo. Sabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman, pwede daw po silang kumuha sa ibang sources. Kamukha ng contingent fund and program appropriations at saka yung local government support fund. Yan. Para daw madagdagan yung quick response fund. So, pag ganito na lang tayo. Bubunot sa iba. Oo. Maganda-handa kayo dyan, mga government-owned and controlled corporations. Ilabas ninyo yung mga naka-time deposit. Mga naka-park? Hindi park yun. Park. Sigurado park. Oo. At tumulong kayo, hindi yung gagaya ng land bank na 14 million. Ay! Ikaw naman pamigay yun Meron naman Hindi, inano naman, binreakdown na. 100,000. Binreakdown na 14 million. 103,487.30. Oo. Ganon. Yan ang Bawat LGU. Bawat LGU. Ano nila. Salamat po. Land Bank. Babalik din sa inyo yan kasi pambayad ng Udyokin nyo naman yung mga malalaking may utang sa inyo na real estate. Oo, na medyo tumulong-tulong. Lalaki ng kita nila, bilyon-bilyon dahil sa pangutang. Good relationship. Good relationship. Yan. Tinaas na raw po by more than almost 200 billion ang national budget. Nagkumuha ng unprogrammed. From the unprogrammed, naglipat na ng 200 billion. Pwede ba yun? Pwede. Unprogrammed It's still part. As long as there is a certification that funds are available. Hindi nga available Hindi, ngayon, yung papasok ng mga revenues. Kulang na kulang nga tayo sa pera Deficit nga tayo. Paano naging available? Once we have this 750... Basta nakautang na, pwede na. $750 million for World Bank digital excellence. So gagastusin natin. Yung uutangin na. Teka muna, wag muna nating gastusin yan. Sabi ng tatay. Hintay muna natin yung utang. Utang muna ako. Mahigit 100 billion daw to finance and program appropriation. Ngayon lang, buwan na to. Yes. Ngayon lang buwan na yun. Noong last month, naka 65 billion na ng unprogrammed. Hanep. Ang total na po 165. We seem to be really living beyond our means kung tutusin. We seem? Anong we seem? We tayo. are. Kung pamilya to, something hindi mangingimik ang gawin yan dahil ang utang na yan, babayaran nung masasadil yung mga anak po at apo mo sa kanila mabubuntun, di ba? Yung pag ginawa Pero yan. you're talking about a state. A state, iba ang state. The state will never be Ito po ang sabi ng isang study. Will never go bankrupt. Tingnan mo US. Every year, tinataasan nila yung kanilang debt ceiling. Oo. Every year. Every year. Yung mga yan, yung Japan, kung sino-sino, everybody. Yung mga Sa akin pa rin, Jonat, kung talagang kailangan, kailangan mangutang, matter of life and death, kailangan mangutang, go. Pero, ability to pay dapat. sa atin ba, talagang matter of life and death mangutang? Sabi po ng isang study, Institute for Leadership, Empowerment and Democracy, si Nadine Sosara, naggawa sila ng forum. Doon sa forum na yon, na-establish, or ang sinasabi, hindi pala establish, ang sinasabi, mga big-ticket items like the North-South Commuter Railway, Davao Public Transport Modernization Program, Project Metro Rail Transit Line 4, ay inilagay po yan sa unprogrammed appropriations. Mga big-ticket items wala sa, ano tawag doon? Sa general appropriations. Hindi, itong unprogrammed, lahat yan nasa ano pa rin. GAA. Kaya lang ito unprogrammed.
Ibig sabihin, walang pondo yan. Hindi pa, may pondo siguro, pero hindi pa ilalabas. Ayun. Ang sabi po nung forum, consensus, tinilalagay daw yan sa unprogrammed appropriation, siya mga big ticket na yan, para magkaroon ng room for pet projects. So, nangyayari daw po yung mga administrasyon ni BBM napipilitang gumamit ng excess funds from elsewhere. Okay. Yun ang analysis nila. Ano ba yung mga pet projects na yan? Medyo ang ano po nila, interpretation nila sa pet projects, yung pork ng senador at saka... Teka muna, you just mentioned the North-South Railway. Well, unprogrammed sila. These are, I have no quarrel with those kasi these are infrastructure na kailangan natin gawin at mayroong balik yan. Hindi nga, pag nilagay mo yan doon sa program, iba-box out nila yung mga ibang kailangan ng pera. Okay. Hindi, kagaya ng North-South Railway, may pera na talaga yan. Okay. May pera yan. It's a multi-year allocation because it is a loan Okay. Ngayon, Yung unprogrammed in Davao yan, hindi, Metro Rail, walang mga ano yan. Unprogrammed talaga. Talagang unprogrammed yan, wala pa. Okay. Yan daw pong kinuha yung pera sa PhilHealth, napilitan yung Marcos administration na gawin yan dahil nga ang daming nakasingit na pet projects doon. Yung pet project, yan ang medyo point of contention. Yan, yung mga alam mo, napakaganda sabihin pet projects, pero sa totoo lang, mga ano yan flood control, yung mga, ano tawag nito, ayuda, ganyan yan Okay, pero sinasabi lang pet project para maganda pakinggan. Actually, hindi maganda pakinggan. Ang sabi po nila dyan sa forum na yan, yan daw, dahil nga napipilitan ang administrasyon to get money from elsewhere, to source money elsewhere, yung nangyari sa PhilHealth, tip of the ice cream lang. Meron pang mga, sinasabi nga ni Parin John, at marami pa dyan government corporations na may mga extra. Nakapark. So, nagkataon, high profile lang yung PhilHealth kasi matakaw sa mata. Hindi kasi ano yan Di ba may subsidy, may government subsidy? Malaki. Malaking, mga 80-90 billion pesos yan, government subsidy. The government can disburse it and give it to PhilHealth or hold it. Yan hinold nila ngayon. Sabi niya, hindi mo naman ginagamit Marami ka pa palang pondo dyan Akin na muna yan. Akin na muna yan. Hindi ka namin bibigyan. Bigyan ka naman namin ng subsidy next year. Next year. Sabi ng mga senador, kung kayo namimigay ng pera, wala na kayo subsidy. Paano yan? Kaya nagagalit si JB Ejercito. Paikot-ikot tayo. Ano mangyayari ngayon? Ano mangyayari ngayon? Meron daw... Saka ganito yan. May mga... Kapag disaster... The government also is in charge of certain trust funds. Kagaya ng Malampaya, mga ganong klase, etc. These are continuing funds These are there. Once it is in... Pwede itap yan. Once it is in... Di ba specified dyan Malampaya to develop Palawan? Once it is in... And alternative energy? Once it is in the National Treasury, fungible na yan. In other words, ano na yan? It can go anywhere. Tapos sasabihin mo na lang available yan. Maraming ganun. Sino ang mga dumidesisyon? The Department of Finance and the Department of Budget. So, delikado daw ba yung SSS, GSIS, Pag-ibig? Hindi po. Hindi. Pera ng mga tao yan. Members. Hindi pera ng bayan yan. Pera ng members. Pera ng members yan. Ngayon, kung may maglalakas loob, nakunin yan. Well, sa bagay, yung taga-GSIS naman mismo, hindi, ang pwede... Winawaldas niya yung pera ng mga member. Pareho din yun. Ang ginagawa naman ng mga fund managers. Ayun. Mga investment wizards. Fund managers. Ayan. Sarap pakinggan, Ang ginagawa naman... Parang pet projects. Siguradong pet projects yun. Pero ito based on expertise. Ayan. Based on their assessment of the investment environment. Yung ganong klase. Bakit pumapalpak pati sa renewable energy? Kaya ang tanong dito... Alternative energy pala,
bakit mapipilitan ng BBM administration to source money elsewhere? Ba't hindi nila i-control Yung spending. yung pet project? Yung spending. Ba't di nila i-control ng ganon? Why? Meron pong mga kwan yan eh. No. The wheels of government have to inexorably Meron ako example dyan. grind Panahon away. ni FBR, merong isang brilliant professor sa UP. Was stopped by FBR. Pag-aralan mo nga yung port, kung ano nangyayari. Study. Present kay FBR. At that time, parang 30 to 40% ng mga pet projects, so-called pet projects, ang nabubulsa. At that time, napakalaki. No? Kalaki yun. Di ba? 10% lang dati. Naman, President Ramos has been in government for so long. Hindi nga sinabi niya. He should have Ang sabi niya, small price to pay for reforms. Yes. And Pero 30 to 40, noong 10%, medyo, kasi sa Amerika, meron din naman eh. Oo. Meron din naman sa Indonesia, Malaysia. Malaysia. Lahat yan. Pero wag naman gano'n kalaki. Hindi, kaya nga, doon sa Amerika, if you remember, si Elon Musk at saka si Ramaswamy, nag-create na ng bagong Department of Government Efficiency. Oo. Yung parang ano yan. Oo. Titignan mo kung itong bureaucracy na ito, pwede mong ganunin. Marami silang makikita. Ay, dahil nako, hawak ng Democratic Party. din ng wastage dito sa atin. Marami ng yung government funds. For example, di ba merong pinagmamalaki dati ibang administrasyon after EDSA na ang gagawin niya i-flat yung government at saka yung mga surplus aids tatanggalin at Ira-right size. Yan ang tawag yan. Right sizing nila. O ano nangyari? Ano nangyari? Pinakamalaking ang government? Contractuals. Oo, pinakamalaki. Endo. Nag-endo ang government. Pinakamalaki. At yan, Right sizing. At yan pare, palaki pa ng palaki yan. At yung endo na yun, hindi na nag-end. Hindi na nag-end. Tuloy-tuloy na yun. Patay tayo dyan. Lumakas na lumaki. So, kunwari lang na contractual yan. Yung right sizing na yun. Naku, kalat yan hanggang LGU. Hanggang LGU. Kailangan natin talaga ng panibagong pag-iisip tungkol dito sa gastos na to. Nagsasalita po, Presidente, ang sabi niya, ito part of the shift, no? Yung the new normal, the new reality. Sabi po ng Presidente, i-overhaul daw lahat ng flood control master plan. I-overhaul. Yun yung pinag-uusapan natin lagi. Paano kaya yan? Paano yan kung gusto ng Presidente i-overhaul? Yung iba nga, wala pa. Wala pang master plan yung iba. Anong i-overhaul? Meron naman silang CLUP, pinagawa sa partner nilang private sector. Kailangan yan po, may standard tayo pa din Yan palagi ang sinasabi natin Kailangan may standard yan. Pero yan ang binanggit ni DPWH Secretary, di ba? Gumawa ng isang major master plan lang, iisa lang. Then nakasuso yung nakasuso. I-update na nila. By river basin nga By river basin. I-update nyo. By river basis. So, ang gusto ni Marcos, pare, overhaul. Mukhang hindi na raw applicable yung mga lumang master plans. That will alam mo, pare, ito matagal ko na rin sinuggest ito. That particular effort should be undertaken outside of the regular departments. Because the regular departments will not overhaul themselves. Tama. So, meron pong proposal ngayon. They cannot overhaul themselves. They will not overhaul. Imbued by the spirit of... No! Pero ayaw nyo nun. No way. Ganilip ako sa'yo, pare. Ganda na sabihin ni Mayor Eric, ay, ganito ang gagawin natin para wala ng bahasa Paranaque. Kasi ang dami nilang nakapatong na vested interest. Example, sa private sector pare, you will work for your turf Ito pa? Ito pa? Halimbawa, nasa Maharlika ka na.
Will you disturb? Ganun eh. Ayaw mo ma-disturb yan. Kaya sayang yung napakalaking sahod mo. Perks and everything. Biyahe rito, biyahe doon. Ito, Libreng kotse. big example. Yung mga sinasumo, i-overhaul niya sarili. So, Sabihin mo sa akin. si Sumo? Para may legacy siyang maiwan sa susunod Ang legacy na mga... niya gumastos. Nung mga magbigay ng kung ano-anong investment na wala namang... Buong pamilya, sama sa biyahe. legacy. Kukuha ng legacy picture, may memory. Tapos sagot Tatak ng legacy pala. sagot ng institution. Yun, ganun eh. At tapos pag sinita pa nung treasurer, Ng board. gumawa ka paraan. Gumawa ka ng paraan. Yan eh. Ngayon, Wow. pero yung sinasabi mo pare, na sila may sariling terms, so hindi nila gagawin yan. Nag-decide po ang House Committee on Government Reorganization. Nag-approve ng bill sila, ipafile sa Kongreso, to create Department of Disaster Resilience. Another ano yan? Layer. Layer yan. Hindi sila yung mag-correct sa That will become a mga permanent master plan. operation all over again. Another bureaucracy. Another bureaucracy. Creating bureaucracies is not the answer. Sayang yung Kasi itignan mo na lang. cabinet. Cabinet position. Secretary. And their secretary. Dami niyan. At saka nationwide. Naku, nationwide pa yun. Hindi lang yan dito Disaster sa... resilience eh. Nationwide. Nationwide yan. Baka hanggang, Wala na ba tayong baka hanggang Scarborough yan. Aabutin yan para West Philippine Sea.